Agad niyang sinunggaban ng Rogue Master na nagtangkang tambangan siya at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang salakayin ang isipan nito. Napasinghap sa matinding takot ang umaatake nang mapagtanto niyang ang tunay na pakay ni Mil ay ang Sealer, ang nagmamay-ari ng maalamat na Sun God Throne. Sa halip na mabahala, lalo lamang naengganyo si Mil, nang malaman niyang hawak ng Sealer ang maraming throne at nakaabot na ito sa maalamat na Rising Sun Realm, lalo niya itong ginustong gawing target. Kinutya niya ang bihag. Tinawag itong isang hamak na insekto dahil nang ahas itong lumaban sa kanya gamit lamang ang mahinang third sequence stone throne. Pagkatapos, walang kahit kititing na awa, pinasabog ni Mil ang katawan ng Rogue Master at walang kahirap-hirap na hinugot ang ubod ng stone throne nito papunta sa kanyang kamay. Sa himpapawid sa itaas ng eskinita, isang sugo mula sa Country A ang nakasaksi sa nakakatakot na pagpapakitang ito ng kapangyarihan. Isinumpa niya ang kanyang malas dahil siya pa ang naatasang maghatid ng mensahe sa isang napakadelikadong halimaw. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng plano, biglang lumitaw si Mil sa kanyang likuran at mapanuyang nagtanong kung nais ba niyang maging isa sa kanyang mga tagasunod. Sa sobrang takot, agad na lumuhad ang mensahero at paulit-ulit na yumuko habang nagmamakaawang patawarin siya ng Panginoon ng Light Throne. Mabilis niyang iniabot ang liham mula sa kanyang pinuno at ipinaliwanag na pinaslang ng Sealer ang kanilang mga Mist at Strength Master. Nakiusap siyang tulungan sila ni Mil at turuan ng leksyon ng kampyon ng Sia Nation. Ang malamig na titig ni Mil ay tuluyang nagpamanhid sa buong katawan ng mensahero, habang pinunit niya ang sulat para sa kanya. Doon niya napagtantong isang maling salita lamang ang kailangan upang tuluyan siyang maglaho. Itinuring lamang siyang basura ni Mil at pinaalis, habang malinaw na sinasabing walang karapatan ang pinuno ng Country A na utusan siya. Habang nagtatakbo ang takot na mensahero, bahagyang ngumiti si Mil, labis siyang naiintriga sa mga usap-usapan tungkol sa maalamat na may-ari ng Sun God Throne. Inunat niya ang kanyang kamay, pagkatapos mahigpit niyang ikinuyom ang kamao at nangakong hahabulin ng Sealer at sisiguraduhing hindi na muling sisikat ang kanyang Rising Sun. Samantala, sa luntiang kagubatan ng Mu City, malalim ang pagmumuni-muni ni Fang Yi. Humanga siya sa napakasaganang espiritual na enerhiyang kayang gumising sa bawat halaman sa paligid. Bigla namang nagsimulang manginig ang mga puno sa matinding takot, dahilan upang magtaka si Fang Yi kung ano ang maaaring ikatakot mismo ng kalikasan. Kasabay nito, isang malakas na kidlat ang bumagsak sa harap ni Fang Yi habang tumunog ang mga emergency alarm sa buong bansa. Makikita sa monitor na may sumipsip ng napakalaking espiritual na enerhiya ang isang maliit na bagyo at naging isang mapaminsalang unos na patungo mismo sa Mu City. Sa monitoring center ng Spirit Association, nagkagulo ang mga analyst nang mapansin na ang mga abnormal na pagbabago sa panahon at espiritual na enerhiya mula sa iba't ibang panig ng bansa ay sabay-sabay na nagtipon sa Mu City. Sa mga basang lansangan, mainit na pinagtatalunan ng mga lokal na pinuno kung dapat na bang pakilyusin ang lahat ng pioneer upang harapin ang tila katapusan ng mundo. Ngunit napalitan ng matinding pagkamangha ang kanilang pangamba nang mapagtanto nilang hindi ito isang sakuna. Nakatayo sa tuktok ng isang bangin, sinasadya ng Sealer na tipunin ang espiritual na enerhiya ng buong bansa upang may sigawa ang kanyang susunod na breakthrough. Buong kalmadong sinalubong ni Fang Yi ang isang napakalakas na lilang kidlat na direktang tumama sa kanya habang nawasak ang bato sa paligid. Nang maglaho ang usok at hamupa ang pagguho ng mga bato, nanatili siyang nakatayo na hindi nasasaktan, casual pa niyang sinabi na nakakagulat na mahina pala ang bagyong ito. Dahil nabigo siyang makakita ng tunay na panganib kaya nadismaya siya, kumpara sa mga pagsubok na dati na niyang hinarap, nagpasya siyang tumigil sa pagdepensa at gawing sarili niyang pinagkukunan ng lakas ang kidlat. Inactivate niya ang Thunder Divine Limit at nagsimulang higupin ang buong nagngangalit na bagyo. Agad nagwala ang mga malalakas na kidlat sa kalangitan habang ang napakalaking unos ay sapilitang sinipsip papasok sa katawan ni Fang Yi. Kaagad siyang inabisuhan ng sistema na matagumpay niyang nasipsip ang napakaraming thunder at dark energy, na automatikong nagpataas sa antas ng kanyang Divine Sun Heavenly Fire Seal. Isang nagliliyab na bolang apoy ang lumitaw, patunay na tuluyan ang nalampasan ng bago niyang kakayahan ang lahat ng limitasyon ng mga elemento. Habang pinagmamasdan ang bagong anyo ng apoy sa kanyang palad, namangha si Fang Yi na ang bagyong yun ang nagtulak sa kanyang kakayahan na lumampas sa normal na hangganan at nagbukas ng God-tier Forbidden Reincarnation Sealing Art. Kinumpirma ng sistema na ang sukdulang teknik na ito ay inuubos ang lahat ng kanyang enerhiya upang bunutin ang kaluluwa ng kalaban at tuluyan itong selyuhan magpakailanman. Tinitiyak din itong mamamatay ang sinumang Throne Master na tamaan nito. Napaisip si Fang Yi kung maaari rin ba itong gamitin laban sa mga walang isip na likas na kalamidad,
napagtanto niyang bagamat isa itong napakalakas na alas, napakalaki rin ang kapalit nitong enerhiya kaya isa itong mapanganib na pagsusugal. Gayunpaman, malaking pakinabang pa rin ang pagkakaroon ng isa pang trump card sa magulong mundong ito. Samantala, sa labas ng mga hangganan ng bansa, nahulog na sa kaguluhan ng buong mundo, nag-uunahan ng mga grupong uhaw sa kapangyarihan na patayin ng mga Throne Master upang nakawin ang kanilang mga kakayahan, dahilan upang unti-unting bumagsak ang mga lokal na Spirit Association. Habang naglalakad, batid ni Fang Yi na kailangan niya ng sukdulang lakas upang maprotektahan ang kanyang tahanan at maibalik ang kapayapaan sa panahong puno ng kaguluhan, kaya naman determinado siyang tipunin ang pinakamaraming makapangyarihang kakayahan bilang paghahanda sa anumang pandaigdigang banta sa hinaharap. Nang tingnan niya ang kanyang telepono, nagulat siya nang makita ang mensahe ng kanyang pinsan na si Lin Yi. Ipinagmamalaki nitong natalo niya ang dalawang kalabang Throne Master at pabirong sinabi na muli na naman siyang mapapasama sa balita, isang araw lamang matapos ang huli niyang tagumpay. Samantala, sa nagyayelong kabundukan ng kanlurang hangganan, nanginginig si Lin Yi sa gitna ng mabagsik na bagyo habang nakabalot sa makakapal na kasuotan, nagtataka siya kung tama ba ang napili niyang lugar upang sanayin ang kanyang metal throne. Biglang nagbabala ang kanyang matalas na pandama. Agad siyang umikot at nagpakawala ng napakabilis na projectile patungo sa isang hindi nakikitang presensya. Madaling tinangay ng isang malakas na bugso ng hangin ang kanyang pag-atake. Mula sa makapal na nyebe ay lumitaw ang dalawang mabagsik na mersenaryo, na kinutsang isa lamang siyang inosenteng batang babae. Dahan-dahan silang lumapit kay Lin Yi, habang nakangising tila mga baliw, at sinabing kasalanan niya ang pag-angkin sa metal throne, dahil kusa siyang nahulog sa kanilang bitag. Kasabay nito, nagpakawala sila ng napakalakas na bugso ng yelong enerhiya upang nakawin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit nanatiling determinado si Lin Yi at naghanda upang ipakita sa kanila kung ano ang tunay na lakas ng isang Heavy Throne Master. Hindi na siya nag-aksaya ng kahit isang sandali. Agad niyang pinakawalan ang buong aura ng kanyang metal throne, na nagbigay liwanag sa buong nagyayelong kapaligiran habang binalot siya ng isang bola ng liwanag. Labis itong ikinagulat ng dalawang mayabang na mersenaryo mula sa Country P, dahil napagtanto nilang higit na mas malakas ang kanilang target kaysa sa inaasahan nila. Dahil dito agad naglabas ng kapangyarihan ng mersenaryo, at bago pa man sila makapagplano ng susunod na hakbang, si Lin Yi na ang unang kumilos, nagpakawala siya ng nakakasilaw na sunod-sunod na gininto ang hiwa na walang kahirap-hirap na bamutes sa kanilang depensa. Habang walang awang pinupulbos ang dalawa, mapanuyang tinanong niya ang dalawa kung inakala ba talaga nilang madaling talunin ang isang second sequence Throne Master. Kasunod nito, ginamit niya ang mapaminsalang teknik na Pear Flower in the Storm, na nagpaulan ng napakaraming talam ng enerhiya at bumuo ng isang nakamamatay na kulungan na dinurog ang lahat ng madaanan nito. Sa matinding galit, napakagat ng ngipin ang may balbas na mersenaryo, hindi niya matanggap na silang dalawa, na parehong elite na mandirigma, ay natatalo lamang ng isang batang babae. Nang mapagtanto nilang hindi sila makakatagal sa labanan, sinabi niya sa kanyang kasama na kailangan na nilang gamitin ang kanilang ipinagbabawal na teknik upang matapos agad ang laban. Sa kabila ng napakalaking kapalit nito sa kanilang espiritual na enerhiya, isinugol nila ang lahat sa huling pagkakataon, pinag-isa nila ang kanilang kapangyarihan at sinimulan ng isang ipinagbabawal na pagsasanib. Nagulat si Lin Yi nang makita ang kanilang pagbabago. Habang sumisigaw sa matinding sakit, pilit nilang pinagsanib ang kanilang mga katawan at isinakripisyo ang kanilang pagkatao upang maging isang nakapangingilabot na halimaw na may maraming mga paa at kamay. Sa anyong yun, ginamit nila ang kanilang sukdulang lihim na teknik. Ang dila ng halimaw ay naging isang napakalaking puting ahas na biglang sumugod at nilamon ng buo si Lin Yi habang umalingaw-ngaw ang halimaw sa tagumpay. Dahil dito, nakulong siya sa madilim na loob ng bibig ng ahas, nandidiri si Lin Yi nang mapagtantong hindi simpleng teknik ang ahas na yon, kundi isang tunay na mutant na nilalang na isinilang mula sa kanilang pagsasanib. Ngunit itinuring lamang ng kanyang metal throne na isang walang kwentang panlilinlang ang teknik ng kalaban, hinikayat siya nitong manatiling kalmado at ipinaalala na ni Kititing lamang ng kanyang maladyos na potensyal ang kanyang nagagamit. Isinapuso ni Lin Yi ang payong yon, agad siyang nagpakawala ng napakalaking bugso ng metalikong enerhiya mula sa kanyang katawan, habang nagsimulang lamubo ang katawan ng ahas. Nagulat naman ang dalawang mersenaryo na nagsanib sa matinding puwersa, at pagkatapos ay marahas na sumabog ang higanteng ahas, bago pa man makariyak ang kanyang mga kalaban. Nang humupa na ang usok sa paligid, makikita na lumutang si Lin Yi sa ibabaw ng mga guho at labi ng kanyang kaaway habang walang kahirap-hirap na hinugot ang mga ubod ng dalawang nakaw na second sequence throne mula sa kanyang naglaho ng mga kalaban.
Kaagad niyang sinipsip ang mga kapangyarihang yun, at maayos na nagsanib ang mga ito sa kanyang sistema dahil pareho ang sequence ng mga ito sa kanyang sariling throne. Habang umiinit ang kanyang buong katawan sa rumaragasang espiritual na enerhiya, napagtanto niyang malapit na siyang magkaroon ng panibagong breakthrough. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, matagumpay niyang nabasag ang sarili niyang limitasyon at tuluyang nakaabot sa maalamat na Divine Moon Realm. Samantala, sa loob ng lihim na conference room ng Sia Nation, ipinaalam ni Pangulong Ye Xiao sa konseho na nakalikha ang Country A ng 2 pang Throne Master na nasa Rising Sun Realm. Narinig ito ni Fang Yi at sinabing sa kasalukuyan, sila lamang nina Pangulong Ye Xiao at Elder Wu ang kumakatawan sa pinakamataas na antas ng kanilang bansa sa Divine Moon Realm. Ngunit buong pagmamalaking ibinunyag ni Elder Wu na matagumpay ring nakapagluwal ang Sia Nation ng ilan pang Divine Moon Pioneer, kabilang si Lin Yi na katatapos lamang ng kanyang breakthrough. Idinagdag pa niya na hindi pa masukat ng pandaigdigang sensor ang eksaktong antas ng kanilang mga kakamping may thunder at wood attributes, dahil hindi man lamang makalapit ang mga kagamitan sa napakalakas na enerhiyang kanilang inilalabas. Gayunpaman, nagbabala si Elder Wu na napakalaki ng agwat ng bawat realm, dahil dito, ang pagkakaroon ng Country A ng 2 Rising Sun Master na nagtataglay ng napakabihirang God tier attributes ay isang malaking banta. Sumang-ayon si Fang Yi at itinuro na ginagamit na ng Country A ang pandaigdigang media upang ipagmalaki ang kanilang mga kampyon laban sa Sealer, malinaw na sinusubukan lamang nila ang magiging reaksyon ng mundo bago gumawa ng susunod na hakbang. Pagkatapos ay nagmungkahi siya ng isang planong maaaring magbago sa kinabukasan ng buong bansa, ang paglulunsad ng isang pambansang Universal Cultivation Program na magbibigay ng kapangyarihan sa bawat mamamayan. Nag-alinlangan si Pangulong Ye Xiao. Inamin niyang minsan na nilang binalangkas ang katulad na plano, ngunit hindi ito itinuloy dahil sa napakalalaking panganib. Ipinaalala niya kay Fang Yi na para sa isang pinakamataas na pioneer, halos walang pagkakaiba ang isang ordinaryong tao sa bilyon-bilyong iba pa, ngunit iginiit ni Fang Yi na wala namang kakayahan ng mga ordinaryong tao na mabuhay sa gitna ng mga labanan ng mga makapangyarihang nilalang. Sa buong mundo, patuloy na nangangaso at pumapatay ang mga Rogue Throne Master, kaya wala nang tunay na ligtas na lugar para sa karaniwang mamamayan. Idinagdag pa niya na kahit ang pinakamakakapal na pader o pinakamatatag na muog ay walang silbi laban sa mga Rogue Throne Master o sa mga kalamidad na kayang sumire ng buong lungsod. Sinabi rin ni Fang Yi na kahit mabilis niyang mapatay ang mga kalaban, napakalaki pa rin ang pinsalang natatamo ng mga sibilyan bago matapos ang labanan. Sumang-ayon si Elder Wu, ayon sa kanya, wala talagang panlaban ng mga ordinaryong tao kahit sa mga ligaw na shockwave ng labanan. Ang tunay na seguridad ay makakamit lamang kung kaya na rin nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ipinaliwanag ni Fang Yi na ang pagbibigay ng kapangyarihan sa bawat mamamayan ay makapipigil sa mga walang saysay na trahedya kung kaya nilang lumaban, tulad ng malupit na pagpatay sa batang Wind Throne Master ng Country Lai. Sinabi niya sa kapulungan upang maisakatuparan ito, iminungkahi niyang magsagawa agad ng isang malawakang nationwide awakening survey, na magbubukas ng walang hanggang posibilidad para sa buong sambayanan sa bagong magulong panahong ito. Lubos na nakumbinsi si Pangulong Ye Xiao, tumayo siya at agad na iniutos ang paghahanda ng napakalaking pambansang survey sa lahat ng lungsod at maging sa mga kanayunan. Sinuportahan ni Elder Wu ang plano at kinumpirmang handa na ang kanilang mga linya ng produksyon ng spiritual crystal upang suportahan ang pilot program ng mas maaga kaysa sa schedule. Iminungkahi naman ni Ye Xiao na simulan ang pilot phase sa mga pangunahing universidad at high school upang makabuo ng matibay na pundasyon para sa kabataan. Pinalawak pa ni Fang Yi ang plano, iminungkahi niyang magdagdag ng mga espesyal na asignatura, magtalaga ng mga veteranong pioneer bilang mga guro, at magtayo ng mga pasilidad na eksklusibong nakatuon sa pagsasanay. Sumang-ayon si Pangulong Ye Xiao at binigyang diin na ang bagong organisasyon ay dapat nakatuon lamang sa sistematikong edukasyon at pagsasanay, at hiwalay sa tungkuling panglaban ng Spirit Association. Bilang huling hakbang, opisyal na iminungkahi ni Elder Wu na pangalanan ang bagong ahensya bilang Spiritual Education Department. Hindi nagtagal, ipinalabas ang makasaysayang kautusan sa buong bansa, opisyal na inilunsad ang plano at pinalitan ang tawag sa lahat ng pioneer bilang mga cultivator. Habang natatanggap ng mga mamamayan ang kanilang mga paanyaya sa pagrerehistro, sinimula ng Spiritual Education Department ang organisadong pilot recruitment upang sanayin ang mga bagong talento. Sa wakas, natapos ang panahon ng magulong at walang sistemang cultivation, at opisyal na nagsimula ang isang bagong yugto para sa buong sangkatauhan.